Good evening po sa lahat ng aking kapwa CPA. Ang sarap, diba? Ang sarap pong sabihin na CPA na ako. Bali ako po si Redetan Long, isang bumbero po ng Medina. Yes, after 17 years, CPA na ako. Last week lang, may yung HR namin, yung sa personal, official, tinanong yung course ko. Nanibago ako bigla eh, kasi ang tanong niya, ano course ko? Accountancy. Di ba usually ang sagot, ang tanong na agad pala question, CPA. Nanibago ako, sasabihin ko sana, hindi pa po sir. Kasi laging gano'n, sa loob ng 17 years, laging gano'n. Parang, buti, naalala ko na kapasa ng hapal ako. Ang sarap sabihin, yes sir, CPA po ako. Yan. Bali ang tanong, bakit ba ako nag-CPA? Ang hirap-hirap. Ito po yung story. Papaisingin ko lang po para mabilis na. Nanay ko po kasi 2001 namatay siya. Pero nung lumalaban siya sa sakit ng cancer, isa lang yung tumulong. Yung cancer kasi sakit ng pangmayaman din, di ba? Wala kami pera, hirap lang po kami. Pero may sahod tita, CPA. Hindi po kami pinautang. Siya yung nagbibigay ng panggamot ng nanay ko. At ang sagot niya lang, pag nagsabi kami na wala pang pabay, bayaran nyo na lang ako pag may dinarin ako. Yun ang nag-inspirasyon ko, bakit ako nag-CPA? Bakit ako kumuha ng course na accountancy? Sabi ko balang araw, magiging CPA din ako. So, fast forward, kumuha ako ng course na CPA, na accountancy, public school lang, University of Accountancy. Salamat sa kuya ko, tinulungan niya ako makatapos. Siya po yung dahilan. Wala na yung nanay ko eh. That time, yung tatay ko wala. So, tinulungan ako ng kuya ko mag-graduate ng accountancy. And then, after ko graduate, 2008, pinush niya ako mag-take agad. Sabi niya, fresh grad, sige, kaya mo yan. Kasi kakapasa ko lang ng civil service eh. Sabi niya, kaya mo yan. Mag-CPA ka na. Kaso, di ako pinalad. Forward na agad, 4 na take na ako. Wala pa rin. Eto na. Year 2023. Nasa bumbero na ako. Siyempre, pag bumbero ka, nag-aantay ka lang ng sulong sa stasyon. Habang nag-aantay ka, siyempre, di pa rin nawawala yung ano ko na mag-CPA eh. Nag-YouTube ako. Nakita ko Mr. Accounting. No? Parang telenovela, parang ano pala, kay drama. Nakaka-addict pa doon si Sir Brad sa YouTube. Hinanap ko, kayo nalaman ko, na meron pala Pinnacle. Nag-enroll na agad ako sa Pinnacle. Si Sir Brad, ang daking tulong niya sa akin kasi nahina yung foundation ko sa college. So, yung pang 5th take ko sa Pinnacle na ako, May 2024, kampante na ako, sabi ko, mukhang may pag-asa. First time kong maisip na may pag-asa na ako. Kaso, 2.5%. Lahat ng subject pasado, pero 2.5% ko. Hindi ko naabot yung average. So, nawala na naman ako ng gana. After 1 year, itong year lang na to, habang nagtatrabaho ako bilang bombero, napadala ako sa bagong building ng Pinnacle. Parang dinala ko ni Lord yun. Makita ko servant sa harapan. First time ko makita in person, second time na pala. Second time ko makita nung in person nun, bumaba ako, kinausap ko servant. Sinabi ko sa kanya yung nangyari, yung last year. Sabi niya, doon ako nabuhayan. Sabi ni Sir Brad, 2.5% lang, akala ko nasa 16, mahirap yun. Pero yung konti na lang. Sige, mag-review ka pa. Practice question lahat ang practice. April lang po yan wala pa ako talaga. April lang. Mga second week yata yun. Pumunta ako, Sir. Wala, nung sinabihan ako, Sir Brad, nagkaroon ako ng access, nag-review agad ako.
Ang pagdating ng May, doon ko talaga kaya parang nabalitahan ko na review ko nung last year, 2024. Sinagad ko talaga yung sarili ko nitong May, kahit may trabaho, nag-review ako. Ayun, sa awa ng Diyos, kahit naka-times 2 ako ng madaling araw during board exam, times 2, alas 3 ng madaling araw ako kumigising. In-apply ko yung sa training namin sa BFP, yung every comprehensive exam, gigisingin kami ng alas 3 ng madaling araw sa kampo. Tapos mag-review lang kami yan. Tapos pag hindi na na-check, ay mag-exam. So, puyatan talaga. So, effective naman. Effective. Sawa ng Diyos. Dalawa kami ng misis ko, nag-aabang doon sa exam. Yun, nakuha pasado, CPA. Maraming salamat, Sir Brad. Ikaw ang tunay na master, Mr. Accounting. Marami na sinumanok sa master niya. Isa lang ang master natin, Sir Brad Pinake. Gusto ko rin magpasalamat sa family ko lang, sa business ko, at sa mga anak ko. Hindi totoo lang ako nagkapamilya ka na may hirapan ka na mag-CPA. Binata pa ako ng mga nag-take ako. Basta ngayon may pamilya na ako. Sila naging inspirasyon ko para maging CPA. Kaya sa asawa ko, mahal na mahal kita. Salamat. Maraming